Matunog nga ngayon ang pangalan ni Phil-Am rookie Dylan Harper dahil sa laki ng nagiging impact nito ngayon sa NBA Finals at maging sa buong playoffs campaign ng San Antonio Spurs. Siya pa nga ang X-factor ngayon ng team na tinatayang bubuo sa Big 3 ng Spurs kasama sina Victor Wembanyama at Stephon Castle. At alam niyo ba mga brad, at kinukumpara pa sa ilang NBA legends. Tara, pag-usapan natin yan mga brad. Pati na din kung gaano naging kalaki ang impact ng Filipino culture sa pagkatao nito. Posibilidad na paglalaro ni Dylan Harper sa Gilas. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, and hit the notification bell button to see more of our videos. Napakalaki nga ng impact ngayon ni Dylan Harper sa kampanya ng San Antonio Spurs sa NBA Finals against the New York Knicks, kung saan nag-average siya ng 14.7 points, 7.7 rebounds, and 2.7 assists per game. Punta naman tayo mga brad sa mga NBA player na kinukumpara ang laruan ni Dylan Harper. Isa sa mga kinukumpara sa laro ngayon ni Dylan ay ang binabantayan din nito sa NBA Finals na si Knicks superstar Jalen Brunson. Bukod sa pareho silang kaliwete ay pareho daw silang may elite footwork at exceptional poise, which I totally agree mga brad. Sa kabila kasi ng pagiging rookie pa lang ni Harper ay hindi to natitense at parang veterano talaga maglaro eh. Hindi din natatakot, sumaksak sa loob, sasagasaan talaga lahat ng humaharang. Ang lakas din kasi gumamit ng katawan nito ni Harper o yung tinatawag na using body shields para itago ang bola sa depensa gaya ng ginagawa ni Bronson dahil sa storm upper body nito. Sinasabi nga ng ilan na si Dylan Harper ay ang jumbo version ni Jalen Brunson. Tapos yung footwork gaya ni Bronson, elite level. Kita nyo yan mga brad? Ang hilig niya sa ganun eh, yung titigil tapos akala mo wala na, biglang makakalusot pa eh. Grabe yung footwork and poise. Parehong-pareho sila ni Bronson. Ang isa pa, gaya ni Bronson, na master ni Harper yung tinatawag na slow burn drive. Yung sobrang bilis tapos biglang babagal o mag-slow mo, kaya mawawala talaga yung depensa ng kalaban. Master na master ni Bronson yan eh, at na-master na din ni Harper. Grabe yung bulusok on a fast break tapos pag malapit na sa paint, biglang babagal. Mo-off talaga yung defender. Isa pa, yung mga hesitation moves. Kaya marami talaga din silang similarity sa laro ni Bronson. Pareho silang bulky na guard eh, at hindi malayo maging superstar din si Harper gaya ni Bronson in the future. Lalo na pag na-master ni Harper yung mid-range game ni Bronson. Nako, magiging unstoppable yan. Hindi lang penetration to the basket kasi yung babantayan sa kanya eh, kundi yung mid-range din. Tapos kung makuha pa ni Harper yung pagiging clutch ni Bronson, nako, sigurado superstar na talaga in the making itong si Harper. Ang isa pang kinukumpara kay Harper na laruan ay ang San Antonio Spurs legend na si Manu Ginobili. Ang nakikita naman ng ilan sa pagkakahawig sa laruan ni Harper sa laro ni Ginobili ay yung pagiging lefty crafty scorer nito. Tapos may elite na Euro step. Pareho silang crafty eh, penetrating to the basket. Pareho din silang tall guards and walang takot sumaksak sa loob with tremendous body control. At ang advantage ni Harper ay may direct access to kay Ginobili kung saan nagsuserve ito as mentor. Ayon na mismo kay Harper ay nime-mentor daw ito ni Ginobili lalo na nung bago pa lang ito at binibigyan siya ng advice at insight sa game lalo na sa naging experience ito dati nung naglalaro pa. At sabi pa ni Harper ay fair and accurate comparison daw ang naging comparison sa kanya with Ginobili. At ang nasa likod ng rise to superstardom ni Dylan Harper ay ang Filipino niyang ina na si Maria. Si Maria ay naging pundasyon ni Dylan habang lumalaki ito at mismo naging coach nito mula pagkabata. Sila ng kapatid nitong si Ron ay natuto maglaro ng basketball mula sa ina nito na former NCAA Division I player din at isa ding high school coach. Si Maria at ang magulang nito na mula Bataan ay nag-migrate sa Amerika nung 7 years old pa lang ito. At ayon dito ay utang daw nito sa Filipino culture nito ang pagpapalaki kina Dylan Harper kung ano ito ngayon as a basketball player, na ayon dito ay dumating daw sila sa Amerika nang walang-wala sila at hindi daw nito makakalimutan kung saan sila galing at lagi nitong sinisikap na maging better version ng kanyang sarili. Ayun mga brad, isa talagang star in the making itong si Dylan Harper. At ayon pa nga sa high school coach nito ay nakikinita niya si Harper na magiging pasok sa top 75 player ng NBA ever. At tungkol naman kung pwede itong maglaro sa Gilas, aba syempre, yun nga lang mga brad, unfortunately hindi ito nakakuha ng passport before 18-year-old. Kaya pwede lang to maglaro sa Gilas bilang naturalized player. Pero syempre, sa caliber ng player ni Dylan Harper, overqualified ito bilang naturalized player ng Gilas. Yun nga lang ang tanong,
ay kung papayag ito. Kasi malaki rin ang posibilidad na kunin ito ng Team USA, lalo na at pataas ngayon ang laro ni Dylan. Pero syempre, hindi natin inaalis ang posibilidad na pwede pa rin ito maglaro sa Gilas dahil na rin sa impluwensya ng kanyang nanay na isang pure-blooded Filipino. Kaya ang susi talaga para makapaglaro si Dylan Harper sa Gilas ay ang kanyang ina at ang mga lola't lola nito na kilalang malapit si Dylan. Kaya kung sakali, nako, sigurado magdidiwang ang buong Pilipinas dahil isang NBA superstar ang makukuha nito na maglaro para sa Gilas. Lalo na kumpleto na ang bigs ngayon ng Gilas at sa guards talaga ngayon ang butas. Kayo mga brad, ano masasabi nyo sa pinapakita ngayong laro ni Dylan Harper? At sa posibilidad na paglalaro ni Dylan Harper sa Gilas? Komento lang at pag-usapan natin yan. Thanks for watching and God bless, and see you on our next video.